Mga team, meron tayong subject dito, project tuloy. Gagawin po na Kia Picanto. Ang issue nito mga boss, reverse kaldag sa third gear. Ayan, kaldag to, tapos naglo low power. Dito part yung ECU niya, yung Kia Picanto. Tapos nagpalit na rin to ng ATF. Papakita ko sa inyo kung ano yung naging problema nito, itong Kia Picanto na to, kung ano yung pinapalitan namin sa loob na ECU. Ngayon, syempre para may share namin sa inyo kung ano yung pinapalitan namin sa mga Korean car pagka ang problema automatic transmission, kaldag sa reverse saka sa third gear, may na yung hatak. Ayan. Okay, punta tayo doon sa ating ECU. Punta tayo mga ating, para makita nyo. Meron tayong mga ginagawa dito mga katim. Tambak pa tayong sa ngayon. Okay mga katim, ito yung ating Kia Picanto na ECU. Yan. Tuturo namin sa inyo para kung kaya nyo naman mag DIY, why not, di ba? At least importante naturo natin sa kung bakit siya nagkakaroon ng problema sa ECU. Okay mga ka-team, ito yung ating capacitor. Ito, ang value nitong isa na to, ayan, pakita namin sa inyo ha. Ito, kung mapapansin nyo, may mga itim-itim yan, pero okay na yan. Ito. Ayan mga ka-team. Bali yung capacitor nito is 4 na piraso. Ayan, para lang maituro namin sa inyo. At para alam nyo lang rin kung kaya nyo magpa DIY o may kakilala kayo na gustong gumawa o magkabit, share natin sa inyo to kasi mas maganda yung kahit papano natututo kayo sa mga problema ng yung mga Korean car kagaya nito kaya Picanto o kaya Hyundai, basta mga automatic transmission, kaldag sa third gear, may na yung hatak. Ito yung nagiging problema. Ito mga team, ito yung capacitor natin. Meron siyang value na 100 na tatlo at isang 200. Ngayon sa mga nagtatanong mga ka-team, nagtatanong sila bakit daw nasisira yung ating ECU pagdating sa Korean car. Kasi mga ka-team, itong capacitor na to, liquid type po kasi to yung loob nito. May liquid to, liquid sa loob to. Ngayon kasi pag tumatagal na po, ayan halimbawa yan, tignan nyo po, ayan. Pag tumatagal na po kasi ang ating capacitor, nagkakaroon siya ng leaking. Pag nagkaroon ng leak, ang mangyayari po dyan, dito sa mismong paa na to, lalabas yung liquid. Pag lumabas yung liquid dyan mga ka-team, automatic po kakalat dito, nakakala yan, sunog. Minsan pag natagalan, yung pinakalinya niya, ayan, yung pinaka sa connection niya is napuputol dahil sa sobrang corroded na ng liquid. Kaya nagtatanong kayo kung bakit nasisira o nagkakaroon ng sunog or kung ano-ano, dahil po dito sa capacitor natin. Kasi yung capacitor natin liquid type po ang loob nito. Kaya yung iba, yung gumagawa ng ECU mga ka-team, napapansin nyo bakit pinapalitan to ng ibang capacitor. Ang capacitor na ho kasi ng mga to, itong mga original na to, is ano na siya, wala na siyang liquid sa loob. Kumbaga capacitor na lang siya talaga, wala nang liquid type. Ngayon po kasi yung mga minsan napapalit natin, naglabasan na po kasi ito sa online, is peke po talaga. Kaya nangyayari, pag nagpagawa kayo, minsan 1 taon, wala pa 1 taon, babalik na naman yung problema. Kakaldag na naman, may hinahatak, tapos stuck sa third gear, ganun po nangyayari. Kaya kung magpapalit po kayo ng capacitor, make sure nyo na dapat original po talaga. Kagaya nito kinakabit po namin, original po yan. Kasi mahirap po talaga yung mga nabibili sa online na peke, hindi tumatagal, another bayad na naman kayo. Halimbawa tumagal ng walang 1 taon, another bayad na naman ho kayo. Pero huwag ho kayo mag-alala, kung masira man ho yan,
hindi na, wala na naman maglilik dito na liquid type. Pero pag itong nilagay nyo, automatic liquid type po yan. Ayan o, kakalat, kaya nagkakaroon ng short. Ito naman ho, kasi hindi naman pang lifetime tong ating itong capacitor na to. Kumbaga pag naluluma ho talaga, anong nangyayari ho kasi dito mga ka-team, ayan, naglilik siya ng liquid, kaya kumakalat. Ngayon, kaya namin pinapaliwanag sa inyo mga ka-team, syempre dahil nga DIY tutorial kami, kung sakasakaling gusto nyong maunawaan kung bakit lagi nasisira yung Korean car natin, Hyundai, Kia, mga ganyan, dahil po dito yan sa capacitor. Wala akong kinalaman yung iba dito, basta capacitor po, pag nag-leak automatic short po ang mangyayari. Saka kung sakaling naramdaman nyo na po yun, mas mainam po ipagawa nyo na kagad, kasi yung pinaka liquid na inilabas nya dito, to maitim po talaga lahat yan kanina. Yan, pag tumagal po kasi yan, maaaring mandamay. Kaya kung mas maganda po, kung nararamdaman nyo na konti-konti pa lang, pabuksan nyo na ECU nyo at bumili kayo ng original na capacitor. Ayan, ang value lang naman nito is 3,100 saka isang 200. Ayan. Okay mga ka-team, maraming salamat at marami pa rin nanonood sa aming YouTube channel. Sana po patuloy pa rin kayong nag-aano sa amin, nag-subscribe o nanonood, makapagbigay pa tayo ng ibang DIY tips ha mga ka-team. Ito, kagaya nito, okay na po to, kakabit na lang natin to, 100% na po na maayos siya, wala na po tayong problema dito. Chine-check po kasi natin lahat dito kung meron bang nadamay, pero okay naman lahat ng linya niya, wala namang naputol o dahil sa liquid nag-corroded ng sobrang tagal. Kasi yung iba ho, kasi mapapansin nyo pag nag-repair ng ECU, kinakalkal po nila yung board kasi may putol na po kasi doon na linya, kaya ngayon dudugtungan nila. Pero dahil hindi pa naman to ganun katindi at naagapan naman, hindi na tayo abot sa kalkal ng board. Okay, maraming salamat mga team, at sana may natutunan kayo sa aming video. Yun nga, tandaan nyo lang po yung value nito para kung sakali makapag-DIY kayo. Maraming salamat, Team Dano sa Auto Repair Shop. Hanggang magbigay ng DIY tips. Alam, goodbye.